Binabatikos pero tumatakbo ang serbisyo. Bakit hindi natitinag ang mga Duterte? Araw-araw silang binabatikos. Lahat ng galaw, hinahanapan ng mali. Lahat ng desisyon, kinukwestiyon. Pero tanong, kung talagang palpak ang pamumuno ng mga Duterte, bakit hanggang ngayon may nakikitang resulta ang marami? Sa politika ng Pilipinas, isang bagay ang malinaw. Mas maingay ang kritiko kaysa sa nagtatrabaho. Habang ang iba ay abala sa press conference, pa-viral na statement at endless na paliwanag, ang estilo ng mga Duterte ay simple. Trabaho muna. Salita mamaya. Hindi sila perpekto. Hindi sila malinis sa mata ng lahat. Pero isang katotohanan ang hindi madaling balewalain. Hindi humihinto ang takbo ng serbisyo kahit bumabaha ng batikos. Hindi lahat ng leader kayang magdesisyon habang binabato ng galit at akusasyon. Malinaw ang prioridad, hindi image, hindi papogi, kundi resulta. Direktang koneksyon sa masa. Habang ang ilan ay nakikinig sa opinyon ng iilan, ang mga Duterte ay nakatuon sa kung ano ang nararamdaman ng nasa baba. Yung mga hindi palaging naririnig, pero ramdam ang epekto ng aksyon. Para sa iba, ang batikos ay kahinaan. Para sa kanila, gasolina. Habang mas malakas ang sigaw ng kritisismo, mas lalo silang nagiging determinado na ituloy ang nasimulan. At dito nagkakamali ang marami. Inakala nilang mabubuwag ang serbisyo sa pamamagitan ng ingay. Pero hindi lahat ng leader ay nadudurog sa opinyon. Kaya ang tanong ay hindi kung gusto mo sila o hindi. Ang tunay na tanong ay ito. Sa panahon ng krisis at kaguluhan, pipili ka ba ng leader na magaling magsalita o leader na tuloy-tuloy kumilos kahit binabato ng galit? Dahil sa dulo ng araw, ang ingay ay nawawala. Pero ang resulta, nananatili. At yan ang dahilan kung bakit, sa kabila ng lahat ng batikos, hindi basta-basta natitinag ang mga Duterte.